Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Love Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Noong nasa high school pa lamang ako, nabuntis na ako agad. Bata at inosente pa ako sa tunay na kalakaran sa mundong ito. Pauwi na ako ng bahay galing sa eskwelahan nang bigla akong harangin ng isang estudyante sa kolehiyo. Tinanong niya ako kung pwede daw ba akong yayaing kumain sa labas. Siya ang kauna-unahang taong nagtanong ng ganyan sa buhay ko. Mas matanda siya sa akin at sobrang gwapo niya kaya hindi na ako agad nag-isip at napa-oo agad ako. Dinala niya ako sa magandang restaurant at sa katunayan ay unang beses kong napuntahan at naranasan iyon. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng cocktail at muli, hindi pa ako nakainom noon ng ganong inumin. Dahil matamis ang cocktail, ay hindi ko namalayan na unti-unti nang umeepekto ang bisa ng alak. At hindi nagtagal ay nalasing ako at nawalan ako ng malay. Nung magising ako ay nasa isang motel na ako kasama siya. Paulit-ulit kaming nagkita pagkatapos ng araw na iyon at tuluyan na kaming naging magkarelasyon. Hindi ko alam na buntis ako hanggang sa nahalata ko na parang lumalaki na ang aking tiyan. Napakamangmang ko talaga. Pinaalam ko agad ito sa nobyo ko at inakusahan niya ako na niloloko ko siya at pinagpilitan din niyang hindi daw siya ang ama ng dinadala ko. Pagkatapos ay hindi na siya nagpakita sa akin at hindi na niya sinasagot ang aking mga tawag. Binago na din niya ang numero ng kanyang telepono. Hindi ko na din siya nakita pa. Napagtanto ko lamang noon na hindi ko pala alam kung saan siya nakatira. Nang malaman ng aking mga magulang na buntis ako, nagdesisyon silang ibigay ang sanggol sa isang ampunan. Kami ay mahirap lang at hindi sasapat ang kita ng aking mga magulang kung meron kaming aalaga ang sanggol. Labag man sa loob ko, wala akong magawa at pakiramdam ko nung mga oras na iyon ay trinato ng mga magulang ko ang apo nila na parang isang hayop na basta-basta na lang pwedeng ipamigay. Isa pa, dahil wala pa ako sa hustong taong gulang, kaya naman kaunting parte ko ay naiintindihan ko kung bakit ko kailangang ipaampon ang baby ko. Natatakot ako dahil hindi rin ako makapag-isip ng sarili ko at nakadepende din ako sa aking mga magulang. Tsaka walang pera at wala akong ideya kung paano mag-alaga ng bata. Nung dumating na yung araw, nung ipinanganak ko siya, ay dinala na ito ng aking mga magulang sa bahay ampunan. Bago ang aking pagbubuntis, ako iyong tipo ng tao na napakadaling patawanin. Nasa kahit na mga pinakamaliit na biro ay tumatawa ako. Sa madaling salita, mababaw akong tao. Walang muwang sa mundo at inosente sa lahat ng mga bagay. Walang inaalala kundi ang aking mga takdang aralin lamang. Subalit, nang ibinigay ko ang sanggol, ay parang may nag-snap sa akin. Hindi na ako yung dating batang mababaw, masayahin at walang alalahanin. Kabaliktaran na ito ngayon na halos hindi ako ngumingiti at ang mundong ginagalawan ko ay parang naging isang madilim na lugar para sa akin. Walang gana at sigla. Hindi na ako nakikipag-usap sa sinuman sa paaralan. At hindi nagtagal ay tumigil ako sa pag-aaral. Ang dating karakter ng pagkatao ko ay tuluyan ang nawala at napalitan ng bagong karakter na tila ba'y araw-araw ay naglalakad na para bang nagluluksa sa prosesyon na may pasang krus sa likod tuwing Semana Santa. Nagsimula din akong magtrabaho upang makatakas sa aking mga magulang na lagi akong pinapagalitan at binubungangaan magmula noong nabuntis ako. Nung may naipon na akong pera at nasa hustong gulang, nagdesisyon akong bumukod at tuluyang umalis sa puder ng aking mga magulang. Sa tuwing ginugunita ko ang aking mapait at masakit na nakaraan, hindi ko maiwasan na itanong sa aking sarili na kung hindi ko siya pinamigay, kaya ko kaya siyang alagaan? O kung ano na ang itsura niya? O kung meron bang umampon sa kanya at merong masayang pamilya? O kumusta na kaya siya? Pero dahil naranasan ko na ang realidad ng buhay, napagtanto ko na kung gaano kahirap magtrabaho
at pakainin ang sarili ko lamang. Kaya naman sa parte ko ay makakabuti din sa aking anak ito. Gayunpaman, hindi ko maiwasan na makonsensya sa ginawa ko. Madalas sa gabi ay hindi ako makatulog sa kakaisip, pero ang aking katawan ay madalas makaramdam ng panghihina na kahit gaano man karami ang kinakain kong pagkain, nararamdaman kong nagugutom pa rin ako. Na kahit gaano kadami akong uminom ng tubig, ay nauuhaw pa rin ako. Sinusubukan kong ibaling ang atensyon ko nang sa ganon ay maibsan ang bumabagabag sa akin, lalo na't ilang mga taon na din ang lumipas. Sa tuwing sasapit ang kaarawan niya, bumibili ako ng isang cake o donut at lalagyan ng maliit na kandila upang gunitain ang kanyang kaarawan. Sa pangkaraniwan ay ipinagdiriwang ang kanilang kaarawan na puno ng tawa at kagalakan. Subalit para sa akin, ang kaarawan ng aking anak ay laging puno ng luha, kalungkutan at pagkakasala. Marahil ay naging paraan ko din ito para maparusahan ko ang sarili ko. Isang araw, may nakilala akong isang lalaki. Maraming beses niya akong sinusuyo kahit na tinanggihan ko siya ng maraming beses. Alam kong iiwan niya ako kapag nalaman niya ang aking nakaraan, kaya tumanggi ako. Ngunit patuloy siyang nagtatanong at inaaya niya akong kumain sa labas. Naisip ko na kung pumayag ako kahit isang beses, marahil ay titigilan na niya ako. Kaya naman pumayag akong kumain kami sa labas at totoo nga ang kasabihang, huwag manghusga sa kapwa. Dahil puro kabaliktaran ang naiisip ko sa kanya. Ang lahat na maakala ko ay pawang kathang isip lamang. Siya ay sobrang sensitibo, sobrang bait at hindi niya ako agad na dinala sa kama katulad na nangyari sa akin dati. Nirerespeto niya ang desisyon kong huwag muna kaming magtalik. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng lalaking katulad niyang maginoo. Madalas niya akong ayain sa mga magagandang restaurant at kung minsan ay sa beach. Kaya sa tuwing kami ay magkasama ay pansamantala kong nakakalimutan ang tungkol sa aking anak. Umabot ng mahigit 2 taon ang aming relasyon nung nag-propose siya sa akin. Hindi ko maikakaila na nakaramdam ako ng tuwa at lungkot sa aking puso. Tuwa dahil merong lalaking handa akong pakasalan at lungkot dahil hindi ko pa inaamin sa kanya ang aking lihim na tinatago ng madaming taon. Alam kong darating ang araw na kailangan kong ipagtapat sa kanya ang totoo dahil hindi karapat-dapat na magsinungaling ako sa isang napakabuting tao. Handa din ako kung sakaling magdesisyon siyang iwanan ako at ako'y nagpapasalamat sa mga matatamis at magagandang alaala na pinagsamahan namin. Para sa ating mga tagapanood, huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. Nung araw na ding iyon, nakakuha ako ng sapat na lakas ng loob upang sabihin sa kanya at ang aking boses ay hindi mapigilan na nanginig at lumuha habang sinasalaysay ko sa kanya ang lahat. Pero sa halip ay pinagaan niya ang loob ko. Nagpapasalamat ako sa kanya, ngunit hindi pa rin ako mapalagay. Lumipas ang ilang mga araw, ang dati niyang mga kilos ay taliwas sa nakagisnan ko. Nakaramdam ako ng panlalamig mula sa kanya. Sa tuwing nagkikita kami, napapansin kong lumalayo siya sa akin kapag kinakausap ako. Sinimulan niyang itago ang kanyang telepono at ang password nito, bagay na hindi naman niya ginagawa noon. Minsan nahuhuli ko siyang nakikipag-usap sa telepono at tumatawa na para bang kinikilig. Malinaw na nakikipag-usap siya sa isang babae. Nagsimula din akong kutuban na maaring niloloko na niya ako, pero itinikom ko ang aking bibig at nagkibit balikat kahit masakit dahil nakaramdam ako ng takot na siya ay mawala ng tuluyan sa akin. Akala ko nung una, madali lang natanggapin na kapag nalaman niya ang totoo ay handa akong tanggapin ito, pero mali ako. Ang bangungot na kinatatakutan ko na kung mawala din siya tulad ng aking anak ay hindi ko alam kung kaya ko pang magpatuloy sa buhay. Sa kabilang banda, naiintindihan ko rin kung hindi na niya ako piliing makasama habang buhay. Nanatili lamang akong malungkot at itinago na lang ang tunay kong nararamdaman hanggang sa umabot sa puntong nawala na siya ng oras sa akin dahil palagi siyang abala. Halos hindi ko na siya nakakausap o
o nakikita man lang. Dumating ang punto na kung saan nawalan na ako ng pag-asa at tanggapin ang katotohanan. Naghihintay na lang ako na sabihin niya sa akin na gusto na niyang makipaghiwalay. Isang araw ay nagpaalam siya na kailangan niyang pumunta sa isang lugar para sa kanyang negosyo at mananatili siya doon sa loob ng 1 linggo. Noong buong linggo na nawala siya ay hindi man lang ako nakatanggap ng tawag o mensahe mula sa kanya. Hindi din niya ako nire-replyan at nung isang beses na sinagot niya ako ay naging maikli lang ang kanyang sagot. Nung makabalik na siya, niyaya niya akong makipagkita sa kanya. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Alam ko na ang sasabihin niya na personal siyang makikipaghiwalay sa akin at hindi na matutuloy ang aming kasal. Labis-labis na sakit at iniyak ko nang magdamag ito dahil gusto kong maubos ang luha ko kapag hinarap ko na siya ng may lakas ng loob at rerespetuhin ang kanyang desisyon. Handa na akong palayain siya. Bagamat mugto ang aking mga mata, nagtungo ako sa aming tagpuan at pagdating ko, nakita ko siya na nakaupo at naghihintay sa akin. Mabigat man ang bawat hakbang at naghihinagpis ang aking puso, pinilit kong ngumiti ng bahagya at dahan-dahan umupo sa mesa. Tumingin siya sa akin ng may kakaibang muka. Hindi ito isang masayang muka sa halip, isang malungkot na muka. Tila parang may gusto siyang sabihin na hindi masabi. Ayokong mahirapan pa siya at nais ko nang matapos ito. Kaya binasag ko na ang katahimikan at sinabi ko sa kanya na huwag na siyang magdalawang isip na sabihin sa akin ang totoong nararamdaman niya. Nagbuntong hininga siya at sinabing mangyaring huwag daw akong magalit sa kung ano man ang maaari niyang masabi sa akin. Tumango ako ng marahan at hinanda ang sarili ko. Humingi siya ng paumanhin at lumabas. Pagbalik niya, meron siyang kasama na isang batang babae na humigit kumulang 10 taong gulang na at nakahawak sa kanyang mga kamay. Naguguluhan ako at hindi ko maipinta kung ano ba ang nangyayari. May anak ba siyang hindi ko alam? Siya din ba ay may sikreto? Bumati ka iha sa mama mo, wika niya. Nagulat ako at hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Biglang bumilis ang takbo ng puso ko. Hindi ko alam kung nagdedeliryo ba ako at nakakarinig ako ng kung ano-ano. Nung napagtanto ko na kung ano ang nangyayari, bigla akong nanghina at tumangis ng labis-labis. Ibinaon ko ang mukha ko sa panyo. Natalo ako ng hiya at pagkakonsensya. Nais kong itago hindi lamang ang aking muka, pati na rin ang aking buong pagkatao sa maliit na panyong iyon. Pagkatapos ay inabot ng fiancé ko ang aking kamay at ikinuwento sa akin ang dahilan ng pagiging abala niya nitong mga nakaraang buwan ay dahil abala siya sa paghahanap sa aking anak. Sa tulong ng mga kakilala niya, nakilala ng mga kilala niya, kasama na ang pakikipag-usap sa mga opisyal ng gobyerno at ilang abogado, at naging matagumpay naman siyang matagpuan ang aking anak sa isang bahay ampunan sa ibang lalawigan. Pinasuri din niya ang DNA test at 99% pareho ang resulta. Yung mga panahong abala siya at dahilan na may gagawin siya sa kanyang trabaho, iyon ang kanyang paraan upang ikubli niya ito sa akin. Dahan-dahan tinanggal niya ang pagkakatakip ng panyo sa aking muka at tinanong ako kung maaari ba naming alagaan ang batang babae. Sinabi niya na mahal niya ako at dahil anak ko siya ay buong puso niyang mamahalin din ito. Habang sinasabi niya iyon ay nakapikit pa rin ang aking mga mata. Tila hindi pa ako handang harapin ang katotohanan at pakiramdam ko ay nananaginip ako. Pagkatapos ng tila 1,000,000 oras na katahimikan ay sa wakas, iminulat ko ang aking mga mata at tumingin sa batang babae. Tumingin siya sa akin at malumanay na sinabing, "Ma'am, humihingi po ako ng paumanhin. Ayokong sirain ang kasal po ninyo. Okay lang po ako kung hindi po kayo pumayag na ampunin ako." Dali-dali ko siyang niyakap. Yakap na sobrang higpit
dahil pakiramdam ko anumang oras ay maaari siyang kunin sa akin. Humingi ako ng kapatawaran dahil sa pag-iwan ko sa kanya at pinapangakong hinding-hindi ko na siya iiwan at ibibigay kanino man muli. Ngumiti ang batang babae at nakita kong umiiyak na rin ito. Niyakap ko ang anak ko ng napakahigpit at sumali na rin ang fiancé ko at bumaha na ng luha ang lugar na iyon. Tumingin ako sa aking fiancé at nagpasalamat ng lubos sa kanya. Mahal na mahal kita at handa kong ibigay sa iyo ang lahat. Ano, ituloy na natin ang kasal? Malambing niyang sambit. Kalaunan ay pinag-isa na ang aming dibdib at maid of honor ang aming anak na babae. Ang naging seremonya sa aming kasal ay hindi lamang isang araw na pangako sa pagitan namin ng aking asawa, kundi ito rin ay isang pangako sa pagitan ng aming pamilya kasama ng aming anak na hindi namin iiwan ang bawat isa. At hindi ko kailanman ipagkakanulo ang pangakong iyon. Ang yugtong ito ng aming buhay ay isang tunay na maligaya magpakailanman. Pangalawang video. Halos lahat siguro sa atin alam ang kasabihang never judge a book by its cover. Gusto ko lang dagdagan ito ng huwag mong husgahan ang isang tao base sa kanyang tattoo. 16 na taong gulang ako nung ako ay mabuntis. Akala ko siya na ang taong makakasama ko, kaya lang simula nung oras na nalaman naming dalawa na buntis ako ay bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Ilang beses ko siyang sinubukang kontakin sa kanyang number pero hindi na siya sumasagot. Hindi ko din naman alam kung saan siya nakatira kaya hindi ko siya mapuntahan. Sa katunayan, napag-alaman ko na hindi niya pala tunay na pangalan ang ginagamit niya kaya naman hirap din akong hagilapin siya. Isa lang pala siyang babaerong lalaki na nais makipaglaro pero sa kasamaang palad, isa ako sa mga napaglaruan niya. Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon. 16 na taong gulang lang ako noon samantalang siya ay nasa 20 anyos na. Lumipas ang panahon, nagsilang ako ng isang napakagwapong bata. Dahil sa naging sitwasyon ko, napilitan akong mag-matured. Napagtanto kong hindi ako nagseryoso at nagtino sa buhay. Kaya naman nagsikap ako ng mabuti, nagtrabaho at nag-iipon ng pera para sa anak ko. Yung mga kaibigan kong babae, ayon palagi nilang pinag-uusapan ang mga bago nilang gamit, cellphone at iba pang mga bagay, pero ako nakafocus ang atensyon ko sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa aking anak habang tinatapos ko ang aking high school. Pero kahit ganon, napakasaya ko. Nagpapasalamat din ako sa aking mga magulang dahil tinulungan nila akong mag-alaga sa anak ko sa tuwing kinakailangan kong pumasok sa eskwela at trabaho. Naging maayos at masaya ang buhay ko kahit na may pagkakataong nahihirapan ako pero gano'n naman talaga ang buhay, sala sa init at sala sa lamig. Sa tuwing nag-aabang ako ng jeepney, palagi akong napapadaan sa harap ng isang shop na gumagawa ng mga furniture at kadalasan akong balisa o binabagabag sa tuwing ako ay napapadaan. Dahil sa sobrang init ng panahon, madalas ay mga walang suot na pang-itaas ang trabahador doon, pero ang labis kong napansin ay ang madalas na pagtitig sa akin ng kakaiba ng isa sa mga lalaki doon. Sa tuwing lumilingon ako para tingnan siya ay bigla na lamang siyang titingin sa malayo. Hindi ako komportable sa ganon lalo na nung nakita ko ang napakalaking tattoo sa kanyang katawan. Hindi ko alam kung galing ba siya sa bilangguan o miyembro siya ng isang gang. Natatakot ako pero ayoko namang ipahalata na natatakot ako. Palagi itong nangyayari sa tuwing mapapadaan ako sa lugar tuwing papasok at uuwi ako galing trabaho. Pero bukod doon, tahimik naman ang naging buhay ko at wala na akong ibang ikinababahala. Isang araw, wala akong pasok sa trabaho noon kaya naisipan kong kumain sa labas kasama ang anak kong 4 na taong gulang. Masaya kaming naglalakad at nag-uusap nang bigla na lamang may sumulpot na motorsiklo sa aming harapan at bumaba ang driver sabay tanggal ng kanyang helmet. At nagulat ako nung nakita ko kung sino ang driver ng motor. Walang iba kundi ang aking ex-boyfriend, ang tatay ng anak ko. Lumapit siya sa amin at kinumusta ako pero ipinagtapat niya sa akin na gusto niyang kunin ang anak ko. Biglang nagpintig ang tenga ko nung marinig ko iyon. Ang kapal naman ng mukha mo na bumalik at sabihin kukunin ang anak ko. Matapos ang ilang taon mula nang inabandonan mo kami. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Lumayas ka sa harapan namin. Sigaw ko sa kanya.
Nagsisisigaw at humihiyaw na ako sa galit nung mga oras na iyon habang mahigpit ang hawak sa aking anak. Pero nagpupumilit siya at sinabing anak din naman niya iyon at wala daw akong pera para mabigyan ng magandang buhay ang anak namin. Nangyari ang lahat ng iskandalo na iyon malapit sa furniture shop. Dahil sa sobrang lakas ng aming sigawan, madaming tao ang umusisa sa nangyari. Yung lalaking may tattoo sa shop ay biglang lumabas at lumapit sa amin. Wala akong idea kung bakit siya lumapit pero pumunta siya sa harapan namin at hinarap ang aking ex-boyfriend. Sinabi niya na, "Boss, siya ang nanay ng batang ito. Wala kang karapatan na kunin ito sa kanya kung ayaw niya. Kaya wala kang karapatan na magpumilit na kunin ang anak niya. Mas makakabuti kung umalis ka na lamang at huwag ka nang manggulo dito sa lugar namin." Kalmado niyang sinabi iyon pero mapapansin mong hindi siya nakikipagkaibigan base sa kanyang pananalita. Mas matangkad siya kaysa sa aking ex-boyfriend at dahil walang damit pang itaas, kitang-kita mo ang tattoo niya na di hamak na mas malaki sa malapitan. Sa tingin ko dahil sa takot sa kanya at napapaligiran kami ng mga tao, ay bigla na lamang umalis ang aking ex-boyfriend. Nagpasalamat ako sa lalaki dahil sa ginawa niyang pagtulong sa akin kaya bilang pasasalamat ay inimbitahan ko siya na kumain kami sa fast food restaurant. Ngunit hindi ko inaasahan na siya ang magbabayad ng kinain namin. Natuklasan ko na ibang-iba siya sa panlabas na itsura niya. Malumanay at mabait siyang makipag-usap at bukod doon ay nakapagtapos daw siya ng kolehiyo. Hindi din pala mumurahing furniture ang ginagawa nila dahil gumagamit sila ng mga mamahaling materyales para sa kanilang mga produkto na ibinebenta ng kanilang kumpanya. Napagpasyahan daw niyang magtrabaho sa furniture shop ay dahil sa nagtapos siya ng kursong interior design at pangarap daw niya makapagdisenyo at makagawa ng furniture para sa mga malalaking hotel sa buong mundo. Kahit nakadamit na siya ng mga oras na iyon ay hindi ko pa rin maiwasan na mapatingin sa mga tattoo na sumisilip sa kanyang t-shirt. Napansin niya ito at sinabi niyang alam daw niya na tumitingin ako sa tattoo niya. Nakuha daw niya ito nung nasa kolehiyo daw siya at medyo may pagka-immature daw siya noon at dahil sa kagustuhan niyang magmukhang cool at tigasin kaya niya naisipan na magpa-tattoo. Medyo may pagkamahinhin daw kasi siya at gusto niyang ipakita sa ibang tao na malakas at maskulado siya. Pinagsisisihan niya daw ito pero wala naman na daw siyang magagawa, nandyan na daw iyon. Habang nag-uusap kami ay nakaramdam ako na para bang gumaan ang loob ko sa kanya. Hindi na katulad noon na balisa at laging may kaba sa tuwing nakikita ko siyang nakatingin sa akin. Sa loob lang ng ilang oras ay pareho naming naramdaman na magaan ang loob at komportable kami sa isa't isa na para bang matagal na kaming magkakilala. Magmula noon ilang beses nang naulit ang paglabas namin kasama ng aking anak. 2 buwan ang lumipas, nung makauwi na ako sa aming bahay ay bigla kong nakita ang aking ex-boyfriend sa loob ng bahay namin. Hindi ko alam kung paano niya nalaman kung saan ako nakatira dahil wala naman akong pinagbibigyan ng address ko. Nadatnan ko siyang nakikipagtalo sa aking mga magulang tungkol sa balak niyang pagkuha sa aking anak at syempre hindi ito hahayaan ng aking mga magulang. Nagsisigawan sila sa buong bahay at narinig ko pang ang pinagbabantaan ni inay na tatawag siya ng pulis kung hindi aalis ang lalaking iyon. Pumagitna na ako sa kanila at hindi ko din napigilang sumigaw. Nalaman ko na mayaman pala ang kanyang mga magulang at nalaman nito na nagkaroon ang kanilang anak ng anak at inabandonan niya ito. Labis itong ikinagalit ng kanyang mga magulang at sinabi na kung hindi niya pananagutan at aalagaan ang anak niya ay wala itong ni singkong duling na matatanggap na mana mula sa kanila. Ilalagay daw nila ang malaking pera sa pangalan ng anak ko. Dahil natuklasan niya ang plano ng kanyang mga magulang, kaya naman pinipilit niyang kunin ang aking anak. Hindi dahil sa mahal niya ang anak ko, kundi dahil sa pagmamahal niya sa pera. Dahil nalaman ko ang tunay niyang intensyon, mas lalo kong napagdesisyonan na kahit anong mangyari, hindi ko ibibigay ang anak ko sa ama niyang walang malasakit sa sariling anak. Sinusubukan ko na siyang itaboy at nagsisisigaw na ako mapaalis lang siya. Nang biglang may malakas na tunog mula sa pinto. Bumulagta ang aming pinto sa lakas ng pagkakabukas nito. Lumingon kami upang tingnan ang nangyari at nakita namin ang lalaking may malaking tattoo. Bigla siyang sumigaw at sinabing, "Tama na! Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba napapansin ayaw nilang nandito ka? Umalis ka na ngayon din!" Galit niyang sabi sa ex-boyfriend ko. Nagulat ako sa pagsulpot niya pero nagpapasalamat akong dumating siya sa puntong kailangan ko siya dahil hindi ko na makontrol ang mga nangyayari.
Nung makita siya ng ex-boyfriend ko ay halos nanigas at namutla ito sa pagkakatayo at wala nang sabi-sabi ay bigla na lamang uli itong humaripas ng takbo paalis ng bahay namin. Magmula noon ay hindi ko na siya nakitang muli. Bago ang pangyayaring iyon, hindi ko pa na ikukwento sa mga magulang ko ang tungkol sa lalaking may tattoo. Pero dahil sa nangyari na iyon, nakilala na nila ang lalaki. Laking pasasalamat din nila dito at nagustuhan nila ang lalaki. Naging opisyal ko siyang kasintahan at hindi ko pa alam kung kailan kami ikakasal. Pero sa ngayon, masaya kaming dalawa sa aming relasyon at nagustuhan din siya ng aking anak. Nagkausap at nagkita na din kami ng mga magulang ng ex-boyfriend ko at ipinakita ko sa kanila ang kanilang apo at sinabi ko na kahit anong oras kung gusto nilang makita ang aking anak ay tawagan lang nila ako at wala itong problema sa akin. At dahil doon, nagkaroon ako ng magandang relasyon sa magulang ng ex-boyfriend ko. Pero sa tatay ng anak ko, mukhang matagal pa na panahon ang gugugulin para mapatawad ko siya. Pangatlong video. Lumaki ako sa isang malaking pamilya. As in, malaki talaga at hindi ako nagmamalabis. Kasama din namin nakatira sa bahay ang lolo at lola at ang 6 ko pang mga kapatid. Ang pamilya namin ay hindi marangya. Kami ay isang kain at isang tuka. Maliit ang bahay na halos hindi kami lahat magkasya. Nung maliliit pa kami, natutulog kami sa isang kwarto na parang sardinas. At nung lumaki na ang iba kong nakakatandang kapatid, sa sala na sila natutulog. Parang nasa isang palengke ang tunog ng bahay namin, lalo na kapag umaga. Parang laging may gulo at para ding nakakabaliw paminsan-minsan sa dami namin. Gayunpaman, ang aming tahanan ay puno ng pagmamahalan at kaligayahan. Walang bisyong alak o sugal ang aking mga magulang. Sila ay masinop at nagbabanat ng buto para masustentuhan ang kanilang 7 anak at sina lolo at lola. Kaming lahat na magkakapatid, batid namin ang mga sakripisyo ni na inay at itay. Kaya naman lahat kami ay kumikilo sa bahay. Kanya-kanya kami ng mga gawaing bahay. Kung sino ang magluluto, maglalaba, maghuhugas ng plato, at magpapaligo sa mas bata naming kapatid. Ngunit ang pinakamagaling at pinakahinahangaan ko ay ang panganay namin na si Kuya James. Si Kuya James ay mas matanda sa akin ng 5 taon. Matured mag-isip, mapagbigay, maalalahanin, mabait at mapagmahal. Kapag mayroon si Kuya na candy, kahit na gustong-gusto niya itong kainin, ibibigay pa niya iyon sa amin. Kapag meron siyang tinapay, hahatian pa niya kami kahit na kakapiranggot na lang ang matitira para sa kanya. Sa ulam naman, mas marami ang ulam na napupunta sa aming mga kapatid niya at siya ay madalas kanin ang kinakain niya. Para na din namin siyang tito at pangalawang ama. Kung minsan, hindi ko maiwasan na maawa kay Kuya dahil siya lahat ang sumasalo ng mga gawain nila inay at itay, lalo na kapag wala sila sa bahay. Ang mga damit niyang mga bigay at kung minsan sa ukay, pero kaming mga nakababata niyang kapatid, siya ay bumibili ng bagong damit mula sa palengke, lalo na tuwing kaarawan namin o Pasko. Nagsimulang magtrabaho si Kuya James nung siya ay 2 taon sa sekundarya. Sabi niya sa akin para makapandagdag sa amin na pambili ng pagkain. Dahil siya ay nagtatrabaho, hindi siya nakakapag-aral ng mabuti. Isang beses, nakita ko siya na nakasquat sa labas ng kanilang silid-aralan. Lumapit ako at tinanong siya. Sabi niya, parusa daw iyon ng kanyang guro dahil nahuli siyang natutulog sa klase. Napaluha ako noon nung narinig ko iyon, kaya mas lalo kong pinapahalagahan ang mga ginagawa ni Kuya James para sa amin. At ganoon din ang aking mga kapatid. Para sa akin, siya ay isang bayani. Sa paglipas ng panahon, lahat kami ay malalaki at meron ng kani-kanyang pamilya. Ganoon din si Kuya James. Nakatagpo siya ng babaeng pinakamatapat at labis siyang minamahal. Nagkakilala sila ni Kuya James at Ate Jessica habang sila ay nagtatrabaho bilang service crew sa isang fast food restaurant. Katulad ni Kuya James, si Ate Jessica ang pinakapanganay sa kanilang 5 magkakapatid. Mahirap din ang kanilang pamilya
At dahil halos pareho sila ng kinagisnan ni Kuya James, ito ang nagbigay daan upang sila ay mapalapit sa isa't isa. Pareho silang mabait, matulungin sa kapwa, responsable, masipag, at gusto din nila ng malaking pamilya. Pero mukhang hindi iyon ang nakasulat sa kanilang tadhana. Umabot man ng halos 8 taon bago sila nabiyayaan ng supling, ngunit labis-labis na silang nagpapasalamat nung dumating sa mundo ang kanilang nag-iisang anak na lalaki na si Adrian. Si Adrian ang una at huling anak nila dahil kailangang operahan si Ate Jessica sa matris at tanggalin upang mawala ang madaming cyst na tumubo sa matris nito. Gayunpaman, lumaki si Adrian na mabait at matalinong bata na siya namang ipinagmamalaki ni na Kuya James at Ate Jessica. Hindi lang iyan, meron pa silang ipinagmamalaki bukod kay Adrian. Siya ay si Ashley. Si Ashley ang nakababatang kalaro ni Adrian sa aming lugar simula pa lamang noong sila ay nagsimulang pumasok sa kindergarten. Hindi mo sila mapaghihiwalay sa tuwing maglalaro at papasok sa eskwelahan. Gaya ni Adrian, isang anak din si Ashley ng kanyang mga magulang. Yumao ang ama ni Ashley nung siya ay maliit pa at ang kanyang ina ay mayroong karamdaman at hindi din nakakapagtrabaho ng maayos kaya lagi silang mayroong problema sa pera. Nang malaman ito ni na Kuya James at Ate Jessica, tinutulungan nila ang nanay ni Ashley at si Ashley sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, minsan baon at gamit sa eskwelahan ni Ashley. At madalas din nilang iniimbitahan si Ashley sa bahay nila para pakainin at minsan ay nagdadala ng balot na pagkain para sa kanyang ina. Pumanaw ang ina ni Ashley matapos ang mahabang panahon na pakikipaglaban sa sakit noong siya ay nasa sekundarya. Kaya naman tuluyan na siyang inampon ni na Kuya. Masaya silang 4 na pamilya. Magaling sa eskwelahan si Adrian, kaya naman nakapasok siya at kabilang sa Dean Lister sa isang mahusay na universidad. Nagtapos siya ng Hospitality Management at nakapasok sa isang 5-star hotel sa Maynila. Si Ashley naman, hindi lang matalino, matangkad at maganda. Maaari mo siyang mapagkamalang artista sa isang pelikula. Sumubok siyang mag-apply bilang modelo kahit pa noong siya ay nasa sekundarya. At dumating ang swerte sa kanya noong siya ay nag-aaral na ng kolehiyo na may kursong tourism dahil gusto niyang maging flight attendant sa hinaharap. Noong mayroong model agency na kumuha sa kanya, hindi na ako nagulat dahil mayroon siyang natatanging karisma na talagang kuhang-kuha sa kamera. Si Kuya James at Ate Jessica ay labis na nagagalak dahil unti-unti nang nagtatagumpay sina Adrian at Ashley sa kanilang propesyong tinatahak. Kahit kami ay natutuwa sa lahat ng mga magagandang pagpapala at biyaya na kanilang natatanggap na walang dudang nararapat kina Kuya James at Ate Jessica. Hanggang sa isang araw, inimbitahan kami sa isang hapunan upang magsalo-salo nang biglang inanunsyo ni Adrian at Ashley na sila ay engaged na. Lahat kami ay nagulat sa balita pero ito ay inaasahan na din namin. Panahon lamang ang iniintay. Bagamat nagulat sina Kuya James at Ate Jessica, bukas ang bisig nilang niyakap ang dalawang magkasintahan at ibinigay nila ang kanilang blessing noong araw na ding iyon. Ako, mga kapatid ko, sina Inay at Itay at ang aming buong pamilya ay nagdiriwang sa plano nilang pagpapakasal. Kilala naman namin si Ashley kahit pa noong siya ay bata pa. Bagay na bagay sila sa isa't isa, parehong mabait, responsable, matulungin sa kapwa. May ugali din si Ashley na siya ay sensitibo na hindi nagpapasama ng loob mo at lagi din niyang pinupuri ang mga taong nasa paligid niya kapag mayroong bagong damit, gamit o kahit bagong gupit. Kapag may nakita siyang may malungkot, nagtatanong kaagad ito kung anong problema at tahimik na nakikinig at hindi minsan sumabat sa taong nagsasalita. Sinabi ng magkasintahan kila Kuya James at Ate Jessica na
Gusto nilang maikasal sa lalong madaling panahon. Gusto naming magpakasal sa loob lamang ng 3 buwan, maikling sambit ni Adrian. Hindi naman na tumutol ang mga magulang nito at naisip nila na mas okay na yung mas maaga para mas madaming panahon nilang makakasama ang kanilang magiging apo. Nabanggit ito sa akin ni Ate Jessica noon. Dahil maikli lang ang panahon na kailangan gugulin upang matupad ang kanilang pangarap na kasal, kaya naman si Ashley, Ate Jessica at ako ay abala sa paghahanda dito. Nung nagsusukat si Ashley ng wedding dress, "Ma, pakisukat po itong wedding dress na to," sabi ni Ashley kay Ate Jessica. Bakit ko kailangang isuot yan? Hindi naman ako ang ikakasal. Okay na ako na tumingin sa mga sinusukat mo. Maikling sagot ni Ate Jessica. Opo ma, pero kahit na makita ko po sa salamin, mas maganda pa rin pong tingnan kong suot ito ng iba. Gusto ko pong makita ang disenyo ng wedding dress kapag suot ng iba. Sige na po ma, pakisukat lang po para makita ko. Please, please. Please ma, pakiusap ni Ashley. Nung natapos silang magsukat at mamili ng wedding dress, dinala ni Ashley si Ate Jessica sa isang makeup studio para itry naman ang klase ng makeup na gagawin sa araw mismo ng kanilang kasal. Nung matapos lagyan ng makeup ang mukha ni Ate Jessica, ngumiti ito at nagsalita at nagbiro ng, "Wow, para akong ibang tao. Ako ba talaga ito? Kung alam ko lang na meron akong ganda, pwede din pala akong maging modelo." Ngumiti ako pero hindi ako nagsalita. At totoo nga na mas maganda at lumutang ang kagandahan ni Ate Jessica nung na-makeupan na siya ng isang professional na makeup artist. Habang naghahanda, kahit hindi ko alam ang eksaktong presyo ng iba pang mga kailangan sa kasal, isa lang ang masasabi ko, na talagang malaki ang magagastos sa kasal na iyon. Nung nakita ko yung mga presyo ng wedding dress, nalaglag ang pangako. Yung lugar ng hotel para sa wedding venue ay hindi biro na tila pang-artista o mga kamag-anak ng mga mayayaman lamang ang mga nagdidiwang ng ganoong kasal. Kaya naman nagtanong ako kay Ate Jessica na, "Ate, hindi ba parang sobra-sobra yung magagastos dito sa kasal? Hayaan mo na lang silang dalawa. Isang beses lang naman ito mangyayari sa buong buhay nila eh. Pagbigyan na lang natin na makamit ang kanilang dream wedding." Malumanay na sagot ni Ate Jessica. Sa isip-isip ko kung sa bagay, kaya naman hindi na ako nagsalita ng ganoon muli. Isang beses bumisita ako sa bahay ni na Kuya at Ate Jessica at narinig ko silang nag-uusap sa kusina na pati si Ate Jessica ay nag-aalala din sa gastos para sa kasal. Narinig ko ang sagot ni Kuya James, "Mahal, pasensya ka na ha, ni hindi man lang kita naihatid sa altar, ni hindi man lang kita nabigyan ng wedding na pangarap mo. Lagi akong kapos, ni hindi man lang kita nabigyan ng mamahaling regalo o kahit isang simpleng kasal. Patawad, mahal ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, kahit 1,000 beses pa tayong ikasal sa harapan ng judge ng paulit-ulit, hinding-hindi ako magsasawang pakasalan ka. Natatandaan mo ba ang pangako natin, di ba? Sa hirap at ginhawa. Hindi mahalaga ang pera, basta tayong dalawa ay magkasama. Iyon ang pinaka-importante para sa akin." Malambing na sagot ni Ate Jessica. Hindi ko mapigilan na mapaluha sa kanilang eksena at damang-dama ko ang pagmamahala nila sa isa't isa. 2 linggo bago ang nakatakdang kasal, kaming buong pamilya ay dumalo sa wedding rehearsal dinner at doon nakita namin ang sample na kanilang wedding invitation. Unang inabutan nito ay sina Kuya James at Ate Jessica. Habang binabasa nila ito, si Ate Jessica ay gulat na gulat at nung tiningnan ko yung mukha ni Kuya James ay ganoon din. Hanggang sa umiyak na si Ate Jessica. Hindi ako mapakali at gusto kong basahin kung ano ang nakasulat doon. Hanggang sa nagsalita si Adrian na ang sobre na nasa ibabaw ng aming plato ay wedding invitation at maaari namin itong buksan at basahin. Ang ganda ng pagkakagawa ng invitation. Mabango din ang amoy at may disenyo itong pulang rosas na magkapulupot ang sanga at parang hugis na maliit na letter W na hindi ko mawari. Nung binuksan ko na ito at nabasa,
Maging ako ay nagulat sa nakasulat. Doon ko na napagtanto kung ano ang nangyayari. Hindi lang ako ang napaluha, maging si inay. Binasa ni Adrian ang nakasulat sa imbitasyon. With the blessings of our family, James and Jessica invite you to our belated but well-deserved wedding ceremony. Please join us as we celebrate the life and love we have enjoyed and will continue to cherish with each other and with all of you. Yung sanga ng rosas na magkapulupot ay napagtanto kong letter J iyon na parang back to back. Adrian, Ashley, kasal na kami, hindi na namin kailangang magpakasal muli. Gamitin nyo na lang ito para sa inyo, sabi ni Kuya James. Pa, para po sa inyo ito. Lahat po ng paghahanda para po lahat sa inyo. Bilang sukli po sa lahat ng sakripisyo at aruga po ninyo sa amin. Gusto po namin kayong regaluhan ng kasal na nararapat po sa inyo. Kami po ni Ashley, pwede pa po kaming magpakasal next year o sa mga susunod pang taon. Hindi naman po kami nagmamadali. Pa, ma, sana po ay nagustuhan po ninyo ang aming sorpresa. Paliwanag ni Adrian. Lahat kaming mga bisita nung araw na iyon ay hindi mapigilan ang mapaluha dahil sa labis na kasiyahan. Iyon na ata ang pinakamagandang kasalan na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Ang aming buong pamilya at ang mga malalapit na kamag-anak ay sama-samang masayang nagdiwang sa kasalan ng pinakamabait, mabuti at busilak na puso ni na Kuya James at Ate Jessica. Lahat kami ay umuwi ng may bakas ng ngiti sa aming mga labi at nag-uumapaw na pagmamahal. Ang kasalang iyon ay hindi posible sa tulong ni na Adrian at Ashley. At hulaan nyo kung sino ang nakasalo ng bouquet. Tama ang hula nyo, si Ashley po. Sana ay mag-iwan ng ngiti sa inyo ang kwento ng pamilya ni na Kuya James at Ate Jessica. Pang-apat na video. Gusto kong ipagsigawan sa mundo kung gaano ko pinapahalagahan at taos-pusong pagmamahal sa aking ina. Ako ay isang ulila. Hindi isang ulila dahil sa pagkawala ng mga magulang dahil sa aksidente. Bagkos, isang sanggol na inabandona sa isang bahay ampunan, kaya hindi ko kilala ang aking mga magulang. Tiyak na hindi ko kilala ang aking ina, kaya naman labis kong ikinalulungkot sa tuwing nakikita ko ang ibang mga kaklase o bata na kasama ang kanilang mga magulang. Sinubukan kong makipagkaibigan sa ibang mga bata sa aking eskwelahan, pero sa tuwing nalaman nila na ako ay isang ulila, palagi akong tinutuksong walang magulang. May ibang nakakatanda, sa una nakangiti at malumanay, pero pati din sila at ang mga magulang ng aking ibang mga kaklase nung oras na malaman nilang ako ay ulila. Para akong isang ipis na pwede na lang tapak-tapakan. Naranasan kong matahin nung nakasama ako sa isang bahay ng isang kaklase ko dahil kailangan naming gumawa ng proyekto. At nung bago ako lumabas dahil pauwi na ako, tiningnan at kinalkal nung nanay ng kaklase ko ang laman ng bag ko. Nadurog ang puso ko noong hinusgahan na niya ako kaagad na hindi man lang niya sinabi, pero tiningnan niya kung meron akong ninakaw sa loob ng aking bag. Hindi lang ito isang beses na nangyari, kundi ilang beses pa. Marahil, ganoon nga talaga ang buhay. Alam kong ako lang mag-isa, kaya naman upang hindi ko na muli maranasan ang ganoong pakiramdam, nagdesisyon akong idistansya ang aking sarili sa iba. Kaya naman gumawa ako ng isang malaking pader, panangga sa mga potensyal na maaring mapalapit sa akin at iwasang hindi na muling masaktan. Sa ganitong paraan ko mapoprotektahan ang sarili ko. Natuto din akong itago ang nararamdaman ko. Manhid na ako kapag nakakarinig akong kinukutya ako. Pero ang nakakasakit ng puso ko ay kung paano ko tingnan ang sarili ko. Dahil ganoon ang tingin sa akin ng iba, ganoon din ang tingin ko sa sarili ko. Mahina ang loob, laging mag-isa at walang masasandalan. Ngunit kahit puro kahinaan ito din ang nagbibigay sa akin ng motibasyon para ako ay magpakatatag at maging malakas
sa panlabas na anyo. Hanggang sa isang araw, nagtatrabaho ako bilang clerk sa isang maliit na pabrika na gumagawa ng bota na ginagamit sa konstruksyon. Isa siya sa mga taong sumubok na mapalapit sa akin. Ang pangalan niya ay Jonathan. Unang beses ay lumapit siya sa akin upang alokin ako kung gusto ko ng chewing gum. Pangalawang beses, inalok niya ako ng mini cupcake pero tumalikod lang ako at hindi ko pinansin. Pangatlong beses, inalok niya ako ng candy at naulit ng madaming beses na pwede niyang ialok sa akin ay inalok na niya. Akala ko titigil siya ng kusa pero habang tumatagal, mas lalo pang napapadalas ang pag-alok-alok niya sa akin sa loob ng isang linggo. Hanggang sa isang araw na mayroon siyang dalang 2 tasang kape sa kanyang kamay. Inalok niya ako kung gusto ko ito. Hindi ko na mapigilang mairita at napasigaw ako ng, "Ulila ako, okay?" Yung mukha niyang nagulat at naguguluhan kung bakit iyon ang sinabi ko. Pero tumayo siya ng tuwid at sumagot ng, ano naman ngayon? Matagal na akong ulila. Mas gusto kong mapag-isa. Kaya pwede bang lubayan mo ako? Pabalang kong sagot. Ayoko nga. Maikli niyang sagot at sabay ngumiting parang pilyo. Nagulat ako sa reaksyon niya at nagkatinginan kami sa isa't isa mahigit ng 1 minuto at sabay kaming dalawa na napahagik-gik. Hindi ko alam kung bakit ako tumawa. Hindi ko alam kung saan parte yung nakakatawa pero nung mga sandaling iyon, hindi ko mapigilang humalakhak. Pagkatapos ay kinuha ko yung isang kape sa kamay niya at doon na nagsimula ang aming pagkakaibigan hanggang sa tuluyan nang nahulog ang loob namin sa isa't isa. Makalipas ang ilang mga buwan na siyang nanliligaw, kaming dalawa ay naging magkasintahan at inaya niya akong makilala ang kanyang mga magulang. Unang reaksyon ko, ako ay tumanggi pero dahil mapilit si Jonathan, kahit na nag-aalangan ako ay pumayag. Pero sa dulo ng aking utak, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano dahil sa mga masasamang karanasan ko noong ako ay bata pa lamang. At naisip ko na din, mas maganda na siguro na mas maaga ko ding makilala ang mga magulang niya dahil kung hindi man maganda ang resulta na kalabasan nung araw na magkita kami, ay ayos lang sa akin para madali din akong makalimot at maghilom ang puso ko. Nahihiya akong pumasok ng kanilang bahay na akala mo parang daga at inaabangan kung nasaan ang pusa. Pati ang aking pagkilos at hakbang ay labis na maingat. Nakita ko sa hapagkainan ang sari-saring putahe gaya ng spaghetti, sinigang at kare-kare. Mukhang sinabi ni Jonathan ang mga paborito ko sa kanila. Sabay-sabay kaming umupo at pagkatapos nagdasal at nagsimula ng kumain. Ngunit hindi ko magawang hawakan ang tinidor para magsimulang kumain. Ang nasa isip ko, mas maganda na maaga pa lang malaman nila na ako ay isang ulila. Ulila po ako sir, ma'am, malumanay kong sambit. Tiningnan lang nila ako saglit at sumagot ang nanay ni Jonathan ng, O eto, kain ka ng spaghetti. Naguguluhan ako dahil wala man lang silang reaksyon. Hindi tulad ng mga nakasalamuha ko noon. Marahil hindi nila narinig yung sinabi ko, kaya naman inulit kong ulit na sabihin ito. Ma'am, sir, isa po akong ulila. Sinabi ko po para alam niyo po ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Sinabi ko ng malumanay na may bahagyang malakas ang tono ng aking boses. Tumingin sila sa akin at nagsalita muli ang nanay ni Jonathan. Yes, dear. Narinig namin at sinabi na sa amin ito ni Jonathan. Kumain ka na, hindi mo pa nababawasan yung nasa plato mo. Mag-enjoy ka lang ha. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na merong tao na ang bait ng turing sa akin. Pinipilit kong hindi umiyak sa harapan nila, pero ang loob ko, labis-labis ang agos ng aking mga luha. Iyon din ang kauna-unahang pagkakataon na nakatikim ako ng lutong bahay mula nung ipinanganak ako. Ganito pala ang pakiramdam. Ang sarap pala ng ganito. Sa wakas, nakaramdam ako ng tunay na kaligayahan. Nung matapos na kaming maghapunan,
Habang kami ay nasa sala, nagtanong ang nanay ni Jonathan sa kanya ng, "Anak, hindi mo ba sinabi kay Veronica?" Tumingin ako kay Jonathan pero sumagot lang ito ng, "Hindi po ma," sabay kamot sa ulo. Labis akong nagulantang nung malaman kong ampon pala nila si Jonathan. Hindi sila magkaanak noon kaya nagdesisyon silang mag-ampon at nakuha nila si Jonathan nung ito ay 6 na buwang gulang pa lang na sanggol. At ang kanilang nag-iisang anak. Natawa silang lahat sa naging itsura ko. Habang lumalalim ang gabi, napagtanto ko na isa sa mga mabubuting tao, busilak na puso at mga totoong tao ang mga magulang ni Jonathan. Ang relasyon namin ni Jonathan ay mas tumibay hanggang sa ayain niya akong magpakasal. "Veronica, maraming salamat at tinanggap mo ang anak ko at kami sa buhay mo. Masaya kami dahil magiging parte ka na ng aming pamilya." Wika ng nanay ni Jonathan. Parang nakagat ko yung dila ko at hindi ako makapagsalita. Kaya naman napaluha lang ako at niyakap siya ng napakahigpit. Doon ko din naramdaman ang init ng pagmamahal ng isang ina at sa isip-isip ko, ganito pala ang pakiramdam ng may isang ina. Alam din nilang lumaki akong nag-iisa at malungkot ang buhay at ipinakilala din nila ako sa lahat ng kanilang mga kamag-anak. Nagpatuloy ang buhay namin ng masigla, masaya at masagana nung matapos kaming ikasal. Wala na akong hihilingin sa Diyos kundi puro pasasalamat. Nakatira din kami sa bahay ng aking mga biyanan at pinuno nila ang mga araw ko ng pagmamahal, pag-aaruga na hindi ko naramdaman noon. Kapag may inuutos sila, hindi nawawala ang salitang makikisuyo o paki. At higit sa lahat, ang biyanan kong babae, itinuring akong isang tunay na anak na babae. Nabanggit niya minsan na matagal na niyang gustong magkaroon ng anak na babae, yung tipong sabay silang magluluto ng pagkain, magsha-shopping o maglilinis ng bahay. Ang madalas na ginagawa namin sa tuwing buwan ng Disyembre, mahilig siyang magpunta ng Tiangge at mamimili ng panibagong Christmas ornaments o pang-display tuwing Pasko. Hindi ko gusto ang araw o magdiwang ng Pasko, pero nung makilala ko sila, natutunan kong ipagdiwang at maramdaman ang diwa nito. Nung bago ako manganak, umiiyak ako dahil nag-aalala ako na baka bawiin lahat ng itaas ang mga masasayang alaala at natatamasa ko. Natatakot ako na sa isang iglap mawala ito. Hinawakan ng biyanan kong babae ang kamay ko at sinabing, "Veronica, karapatan mong lumigaya. Lahat ng natatamasa mong kaligayahan ay para sa iyo yan. Kung sino man sa buong mundo na mabigyan ng ganitong kaligayahan, ay ikaw iyon anak. Basta lagi ka lang magdasal at lagi kang magpasalamat kay Lord." Ang kanyang malambing na boses ang nagpawala ng lahat ng agam-agam ko. At ang kanyang yakap na nagpakalma ng puso kong napakabilis ang tibok. 8 taon ang lumipas matapos akong manganak, may dumating na isang balita na nagpadurog muli ng aking puso. Iyon ay ang aking biyanang babae ay nagkaroon ng malubhang karamdaman. Ginawa na namin ang lahat. Ilang doktor ang tumingin pero iisa ang resulta. Nagpagamot din siya. Ngunit siya na din ang kusang nagpatigil dahil sa kanyang nangihinang katawan. Sabi niya sa akin na ayos lang iyon at ang ating buhay ay hiram lamang. Kung panahon na niya ay maluwag niya itong tatanggapin. Batid kong may bahid ng takot sa kanyang boses. Hindi takot mamatay, kundi takot para sa mga pamilya niyang maiiwanan. Kung sa asawa ko ay labis ang sakit, pero ang sakit na nararamdaman ko ay mas triple pa sa nararanasan nila dahil sa kanya ko lang naramdaman ang pagmamahal ng isang ina. Hindi ko matanggap na lilisanin na niya ang ating mundo. "Anak, bakit ang payat mo? Kumain ka." Sambit niya sa akin. Sa isip-isip ko, napakaswerte ko dahil naranasan ko ang pagmamahal niya. Tunay nga siyang huwarang ina dahil siya na nga ang may sakit
pero nag-aalala dahil ako ay nangangayayat. Nung araw na siya ay pumanaw, doon na ako pinagbagsakan ng langit. Lahat naman kami nagluluksa at nagdadalamhati sa paglisan ng aking biyanang babae. Hindi namin alam kung paano magsisimula o magiging tulad pa ba kami ng dati. Pero kahit na nasa gitna kami ng unos, pilit naming inaalala ang kanyang mga huling habilin na maging matatag kami, maging mabuti sa isa't isa. Huwag malungkot at isipin na pupunta siya sa isang tahimik at paraisong lugar. At kung ipapangako namin na kami ay magiging matatag at mas mabuti, ay lilisan siya sa mundong ito na may magaan na kalooban at hindi na kami aalalahanin pa. Isang araw, nung inaayos at nililinis ko yung aparador ko, may nakita akong isang sulat na envelope sa pinakailalim ng mga tuping damit. Nung binuksan ko ito, galing ito sa aking biyanang babae. Veronica, mahal kong anak, tandang-tanda ko pa nung una tayong nagkita at sinabi mong isa kang ulila. Halos huminto ang tibok ng puso ko nung marinig kong sinabi mo iyon. Batid ko ang buhay mo ay puno ng mapapait na alaala. Gustuhin ko man umiyak nung araw na iyon, pero hindi ko ginawa dahil pakiramdam ko mas lalo kang magiging malungkot. Kahit nung araw pa lang na iyon, kita at kumbinsido na ako na natagpuan ko na ang anak kong babae. At ikaw mismo ang nagtupad ng kahilingang iyon. Kahit na kakaunting panahon pa lang tayong magkasama, lagi kong pinapahalagahan at maligaya ang bawat oras na tayo ay magkasama. Siguro sa susunod na buhay, mas gusto ko pa rin na ikaw ang aking anak na babae. Pakatandaan mo lang anak, ikaw ay isang marangal na tao, karapat-dapat at may karapatang lumigaya at maging masaya. Sa totoo lang, lahat ng biyaya at ngiti na nagpapangiti sa mga labi mo, huwag mo sanang kalimutan na ang lahat ng iyan ay biyaya sa iyo ng Panginoon. Palagi akong nasa tabi ninyo magpakailanman. Nagmamahal ang iyong ina. Hindi ko na namalaya na tumutulo na pala ang aking luha sa papel na binabasa ko. Ang biyanan kong babaeng tinatawag kong ma ay hindi lang simpleng ma. Bagkus, ang salitang ito ay tagos sa aking puso at isang tunay na nanay. Palagi kong pakatatandaan at ipapasa ang mga karunungan at pagmamahal sa kanyang mga apo. Mahal na mahal ko po kayo mama at maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Kung saan po man kayo naroroon, sana po ay kayo ay masaya at mapayapa. Panglimang video. 5 henerasyon ang aming pamilya na inhinyero. Kaya bago pa lang ako isilang, iyon ang daan na kailangan kong tahakin. Mula nung maliit pa lang ako, kasama ako ng aking ama sa construction site kung saan siya nagtatrabaho. Doon palagi siyang nagtuturo ng mga bagay-bagay kung para saan, bakit kailangang gawin, mga tamang sukat, proseso at pamamaraan. Hanggang sa magustuhan ko na din ito. Mahilig ako sa mga laruan na may kinalaman sa pagbuo ng bahay. Nung malaki-laki na ako at binayagan na akong humawak ng gunting, nagsimula akong magbuo-buo ng mga mini model houses. Naalala ko noong ako ay nasa high school, ang pinakamalaki kong proyektong ginawa ay ang Christmas Village. Mga mahigit sa 10 iba't ibang klaseng mini house model na mayroong maliit na ilaw sa loob nito. Mga maliliit na plastic na halaman na pine tree. Mayroon ding mga bulak at styro sa paligid para magmukhang mayroong snow. Na inilagay sa ilalim ng aming malaking Christmas tree habang napapaikutan ng isang electric small train. Noong natapos ko iyon, palagi ko itong tinititigan dahil pakiramdam ko nasa ibang bansa din ako. At nararamdaman na may pumapatak na niebe na para akong dinala sa winter wonderland. Kaya naman nung nagsimula na akong magkolehiyo, alam ko na kaagad ang kukunin ko. Opo, hindi po kayo nagkamali at nag-aral ako ng civil engineer.
Nung araw ng pagsusulit upang maging lisensyadong inhenyero, dito ko unang nakita si Marie Chris. Kasabayan ko siyang kumuha ng pagsusulit ng araw na iyon. Kabado pero handa ako sa pagsusulit. At nung natapos na akong mag-exam, papalabas na ako ng silid-aralan nang bigla siyang humarang sa harapan ko. Hindi ako katangkaran at ang mukha namin ay halos magkalapit na. Hanggang sa tinitigan niya ako, sabay biglang kinuha ang calculator na nasa kamay ko. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagtanong, basta na lang niya kinuha ang calculator ko at biglang umalis. Ako naman hindi nakapagsalita dahil nabigla ako sa pangyayari, lalo na ang ganoong interaksyon sa isang babae. Siguro nakatayo ako doon ng ilang minuto bago ko naproseso ang pangyayari. Nagsimula akong maglakad upang hanapin siya dahil calculator ko iyon pero hindi ko na siya nakita. Ano ba yun? Basta na lang nang hablot ng calculator. Bulong ko sa sarili ko. Dahil hindi ko naman siya kilala, pinabayaan ko na lang. Ngunit nung gabing iyon, hindi ko makalimutan ang kanyang muka. Malalim at bilugan ang mga mata. Ang ganda ng pagkakalagay niya ng kanyang eyeliner na mas lalong nagpangibabaw ng kagandahan ng kanyang brown eyes. Makinis sa muka, wala akong nakitang pores at ang labi ay manipis na bagay sa kanyang itsura. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, nasa loob ako ng isang school supplies sa loob ng shopping mall para bumili ng mga color marker, mechanical pencil, eraser, ruler, sticky notes, notebook at iba pa na ginagamit ko sa trabaho. Nung kukunin ko na yung isang graphic notebook, biglang may nakita akong kamay na nakahawak din sa notebook na hawak ko. Pagtingin ko, nakita ko siyang muli, ang babaeng kumuha ng calculator ko. Nagulat ako at maging siya ay nagulat, pero sa pagkakataong ito, ako naman ang nanghablot ng notebook sa kanyang kamay. Papaalis na sana ako nang bigla siyang nagsalita ng, "I'm sorry, hindi ko sinasadya." Naisip ko na hindi naman ako bastos, kaya sumagot ako ng, "Okay lang, ang mahalaga nagsorry ka." Napangiti at tumango siya, kaya ako ay ganoon din. Do you wanna grab a coffee? It's the least I can do." Maikli niyang paanyaya. "Sure," sambit ko. Nagtungo kami sa coffee shop nung araw na ding iyon, at doon, ipinaliwanag niya sa akin ang nangyari. Nung natapos na daw siyang mag-exam, agad siyang umalis dahil meron daw siyang kailangang puntahan. Nung inaayos niya yung bag niya, napansin niyang wala sa loob ang calculator niya, kaya dali-dali siyang bumalik sa silid-aralan kung saan siya kumuha ng pagsusulit. Saktong-sakto naman na palabas ako at nakita niyang hawak ko ang calculator dahil nung sumulyap siya sa upuan niya, wala na yung calculator niya. Kaya niya ako tiningnan na masama dahil akala niya kinuha ko ang calculator niya na nagkataong pareho kami ng tatak at model na gamit ng calculator. Nalaman niyang hindi kanya ang calculator na nasa kanya dahil yung proctor namin nung araw na iyon, tinawagan siya at sinabing nasa kanya yung calculator niya na naiwan niya sa desk na natagpuan ng isang examiner nung araw na iyon at ibinigay sa proctor na may pangalan nito. Hindi niya ako kilala, wala siyang ideya kung nasaan ako. Kaya itinabi niya lang ang calculator dahil suntok sa buwan kung mag-cruise muli ang aming landas. Naisip ko baka nga nakasulat sa aming tadhana ang aming kapalaran na magkitang muli dahil ngayon nasa harapan ko na siya, nakakausap at hindi ko lang siya sa panaginip nakikita. Sa totoo lang, hindi ko mapigilan na kiligin. Ang saya ng puso ko nung muli ko siyang nakita na parang tumalon sa sobrang pagkasabik. At syempre, hindi ko na pinalampas pa ang pagkakataon. Ako ay nagpakilala at hiningi ang kanyang numero. Hindi naman niya ipinagkait na ibigay ito sa akin. Dito kami nagsimulang maging magkaibigan. Maraming bagay ang pagkakahawig naming dalawa. Pareho kaming marunong gumuhit. Mahilig sa malamig na kape. Isawsaw ang manggang hilaw sa toyo. Parehong may collection. Siya ay ang iba't ibang kulay ng highlighter na galing sa iba't ibang brand at mga highlighter na nabili niya sa ibang bansa na kanyang binisita. At ako ay nangongolekta ng maliliit na figurine ng mga tao na nilalagay ko sa mga miniature villages na ginagawa ko. Batid niyang may gusto ako sa kanya, pero inunahan na niya ako na hindi pa siya handa sa isang relasyon. Kaya kung maaari, maging kaibigan lang muna kami. Nirespeto ko naman ang gusto niya, pero hindi na ako nag-usisa pa.
Hanggang sa isang araw, kami ay kumakain sa isang restaurant, isang tanghalian. May babaeng lumapit sa amin. Nakita ko si Marie Chris na biglang yumuko at yung babae nagsalita ng, "Tingnan mo nga naman oh, nakahanap ka na naman ng pamilyang sisirain mo, haliparot." Hindi siya sumagot, pero alam ko na ang ibig sabihin ng babae. Kaya sumagot ako ng, "Naturingan kang babae, kapwa mo babae pinapahiya mo. Mas mabaho pa ang ugali mo sa imbornal." Hindi na ito sumagot at umalis na lamang. Hindi kaagad ni Marie Chris na naiangat ang kanyang ulo at maya-maya pa nagsimula itong magkwento. Sabi niya, meron siyang nakarelasyon na lalaki na mahigit na 2 taon. Pero ang nasabing lalaking iyon ay kasal na. Batid niyang siya ay kirida at nung araw na nag-exam kami, iyon ay ang araw na dapat magkikita sila para silang dalawa ay magsama. Pero nung papunta na siya sa tagpuan, dito siya parang nahimasmasan kasi siya ang dahilan kung bakit nakasira siya ng pamilya. Hindi niya maatim na masakta ng anak nung lalaking karelasyon niya, kaya hindi siya sumipot at nakipaghiwalay sa lalaking iyon. Ito din ang dahilan niya kung bakit hindi siya kaagad handang umibig. Ayaw niyang mahusgahan muli gaya ng mga ginawa ng kaibigan at katrabaho niya. Gusto niyang patunayan sa sarili niya na hindi na siya muling magkakamali at magmamahal ng lalaking may asawa na gustong ituwid ang baluktot niyang pananaw sa pagmamahal, na gusto niyang siguraduhin na matatanggap siya kahit na marami siyang nagawang pagkakamali. Nakita ko siyang lumuha, patid kong siya ay nasasaktan, lalo na sa mga taong hinusgahan na siya na parang habang buhay niyang pasanin ang isang pagkakamali. Alam mo, lahat naman tayo ay nagkakamali dahil wala namang perpekto sa mundo. Pero sa bawat pagkakamali, may aral tayong natututunan para hindi na natin iyon gawin. At isa pa, lahat tayo ay may karapatan magkaroon ng pangalawang pagkakataon. At kabilang ka na doon, Marie Chris. Wika ko. Nagpasalamat siya sa akin, pero iyon din ang nagbigay daan upang mas lalo pa kaming mapalapit sa isa't isa. Madalas na kaming magkita, magkasamang kumain lalo na sa araw na wala kaming parehong trabaho. At isang araw, habang kami ay naglalakad sa shopping mall, bigla niyang hinawakan ang aking kamay at sinabi niyang nagkakagusto na siya sa akin. Napahinto ako, napatingin sa kanya at sa unang pagkakataon, hinagkan ko siya. Dito na kami naging opisyal na magkasintahan. Naging maayos ang aming pagsasama. Nung unang anibersaryo namin bilang magkasintahan, kami ay nagtungo sa pinakasikat na beach sa ating bansa. Nung nagdiwang kami ng kaarawan niya, nagtungo kaming dalawa sa ibang bansa sa Asia. Marami din kaming napuntahang iba't ibang lugar at pasyalan. Mga maraming magagandang alaala habang kami ay magkarelasyon. Kasama na dito ang plano namin para sa hinaharap. Sa 5 taon naming magkarelasyon, napagkasunduan naming dalawa, magsisimula na kaming mag-ipon para sa bubuuin naming pamilya. Kung noon, pang sariling interes at pamamasyal, kain sa labas, panay date, at may konting ipon. Pero sa pagkakataong ito, kami ay mag-iipon ng mas malaki para kami ay makabili ng sarili naming bahay at lupa, mayroong panggastos sa aming intimate wedding at para sa aming magiging anak. Dahil pareho kaming may trabaho, hindi naman naging mahirap para sa amin ito at natapos namin ang 2 taong timeline na pinag-usapan namin at ako ay nag-propose sa kanya. Hindi ito magarbo, hindi ito sa sosyal na lugar. Simple lang ang aking proposal. Dinala ko si Marie Chris sa isang sikat na bundok sa lalawigan ng Rizal at sa tuktok ng bundok na kung saan napapaligiran kami ng napakagandang tanawin at mga ulap. Dito ako lumuhod at inilabas ang singsing habang ipinagtapat ko na gusto ko siyang makasama habang buhay. Iyon na ang pinakamasayang araw ko o maaari kong sabihin naming dalawa. Abala sa paghahanda ng maliit na salo-salo para sa aming kasal na gaganapin sa may tabing dagat. Kasabayan nito, gumawa ako ng mini house model para sa aming pangarap na bahay. Ipinaliwanag ko ang bawat detalye ng disenyong iyon at tinanong siya kung saan niya gusto ang kwarto, kung ilang kwarto. Meron din siyang maliit na hardin at isang espasyo kung saan namin ilalagay ang koleksyon para doon i-display. Hanggang sa 1 linggo bago ang nakatakda naming kasal, bigla na lang akong nakatanggap ng sulat mula kay Marie Chris at gusto niyang makipaghiwalay at huwag ko daw siyang hanapin. Labis akong nabigla sa balitang natanggap ko. Hindi ako makapaniwala,
Kaya dali-dali akong nagtungo sa kanilang bahay, ngunit walang tao sa kanila. Nagtanong ako sa kanyang mga kaibigan pero walang nakakaalam kung nasaan siya. At sa kumpanyang pinapasukan niya, siya ay nagsumiti na ng resignation letter. Hindi ko alam kung saan siya hahagilapin na pati ang kanyang cellphone hindi niya sinasagot. Parang biglang nawasak ng pinong-pino ang puso ko. Kaya naman pati sa trabaho hindi ako makapag-focus. Bumalik ako sa bahay ng mga magulang niya makaraan ng ilang linggo at doon pinapasok ako ng kanyang ama. Dito nalaman ko ang totoong dahilan ng biglaang paglisan ni Marie Chris. Sa tagal naming magkasama bilang magkaibigan at magkasintahan, maraming insidente na nangyayari kay Marie Chris na marami siyang nakakalimutan. Gaya ng noong pinagluto niya ako, nakalimutan niyang may nakasalang siya sa kalan at muntik nang magkaroon ng sunog sa apartment na inuupahan ko. Nakalimutan niyang magdala ng susi dahil nasabi ko sa kanya na gagabihin ako ng uwi dahil may kailangan kaming tapusin sa site. May mga insidente na habang magkasama kami, hindi siya mapakali dahil sabi niya may naisip siyang gagawin pero hindi niya maalala. Hindi ko ito pinagbigyan ng pansin dahil ang akala ko simpleng pagkalimot lamang ito. Ngunit hindi pala. Si Marie Chris ay na-diagnose ng early onset Alzheimer disease. Sabi ng kanyang ama, namana niya ito dahil ang sakit na ito ay hindi na bago sa kanilang pamilya. Pero lahat sila ay nagulat dahil ang edad ni Marie Chris ay nasa 30 pa lamang. At nakitaan na siya agad ng sintomas. Matapos niyang magpaliwanag, meron siyang inabot sa akin na sulat mula kay Marie Chris. Ethan, pasensya ka na, pero ito lang ang alam kong paraan para ikaw ay makapagpatuloy sa buhay. Alam kong marami tayong pangarap mula sa bahay, sa pamilya. Gusto kong maghiwalay na tayo habang lahat ng alaala nating dalawa ay masasaya. Ayoko na dumating ang panahong pagsisihan ko na naging pabigat ako sa'yo. Nagpapasalamat ako dahil binigyan ako ng pagkakataon para ituwid ang pagkakamali ko. At binigyan ako ng Panginoon ng lalaking magmamahal sa akin ng tunay at buong buo. Sana dumating ang panahon na mapatawad mo ako. Hanggang sa dulo ng aking alaala, ikaw lang ang isinisigaw ng puso ko. Nagmamahal, Marie Chris. Hindi ko mapigilang mapaluha dahil sa sinapit ni Marie Chris. Hindi niya din ako binigyan ng pagkakataon na alagaan siya at patunayan kung gaano ko siya kamahal. Kasabayan nito, napaisip din ako, kaya nagtanong ako sa eksperto hingil sa sakit na ito, na ang taong may ganitong sakit, makakalimutan nila ang mga kamag-anak nila, kung paano umuwi, ang numero ng kanilang bahay, pati ang taong mahal nila at maging ang sarili ay makakalimutan nila, na kailangan ng mahabang pag-unawa at pagpapasensya sa mga taong may ganitong karamdaman. Matapos kong marinig iyon, isa lang ang malinaw sa isip ko. Gusto kong nasa piling ni Marie Chris, na gusto kong ako ang nasa tabi niya kahit hindi niya ako maalala, na gusto kong ako ang nag-aalaga sa kanya, na gusto kong siya pa rin ang maging misis ko, na siya pa din ang babaeng pangarap kong makasama habang buhay. Bumalik ako sa bahay ng kanyang mga magulang upang alamin kung nasaan naroroon si Marie Chris. Ilang beses akong tinanggihan ng ama ni Marie Chris dahil ang gusto ni Marie Chris ay magpatuloy ako sa buhay, na magkaroon ng sariling pamilya at anak, lalo na sa edad kong bata pa lang na maaari pa akong makatagpo ng bago. Pero hindi ako sumuko, na ilang beses kong sinubukan ang pagkukumbinse sa kanila na alam ko ang pinapasok ko, na handa ako sa lahat ng responsibilidad na haharapin ko, at inamin kong mahal na mahal ko ang kanilang anak na para akong mamamatay kapag hindi ko siya makita at makapiling. Sinamahan nila ako kung saan si Marie Chris na kasalukuyang nananatili sa bahay ng kanyang lolo at lola sa ama. May ilang buwan na kaming hindi nagkikita, pero ganun pa man natuwa ako dahil naalala pa din niya ako. Nagalit siya. Hinampas niya ang braso ko. Bakit ka nandito? Magiging miserable lang ang buhay mo. Lalo mo lang sinasaktan ang puso ko. Wika niya habang umiiyak. Dahil hindi ko siya pinakinggan, hindi ko sinunod ang hiling niya. Mahal kita, Marie Chris. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama. At tanggap ko na kahit hindi mo na ako maalala, gusto kong nasa tabi mo pa rin ako. Dahil alam ko ang puso mo ay hindi makakalimot. Sagot ko sa kanya at dito ko din sinabi na gusto ko pa ding ituloy ang aming kasal.
Hindi siya sumagot, kundi tanging luha lamang at niyakap niya ako ng mahigpit. Natuloy ang aming kasal makalipas ang 2 linggo mula noong kami ay magkapiling muli. Sa mahigit na 2 taong kami ay nagsasama, maligaya kami na natupad ko ang aming pangarap na bahay at nabiyayaan din kami ng isang anak na lalaki. At sa awa ng Diyos, malusog naman ito. Ngunit matapos noon, nagsimula nang lumala ang kanyang kondisyon. Sa ngayon, halos 10 taon na ang lumipas. Si Marie Chris ay hindi na nakakakilos ng mag-isa, gaya ng pagbibihis, pag-ihi sa banyo, ni ultimo ang paghawak ng lapis, hindi na niya maalala kung paano gamitin. Hindi na din nakakakain mag-isa, bilang na din ang mga salitang nabibigkas niya, at hindi na rin niya ako naaalala. Aaminin ko na may pagkakataon na umiiyak ako, pero kailangan kong maging matatag, lalong-lalo na para sa anak namin. Gayunpaman, sa tuwing kakausapin ko siya, palagi kong hawak-hawak ang calculator kung saan una kaming nagkakilala. Dahil sa tuwing ikinukwento ko sa kanya ang tungkol sa calculator, parang bumabalik ang kanyang alaala kahit panandalian lamang. Dahil ang kanyang labi ay bahagyang nakangiti na sumisimbolo na may naalala siya kapag naririnig niya ang salitang calculator. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!